Nandito kami ngayon sa isa sa pinakasagradong simbahan ng Eastern Samar. Ikaw, anong kahilingan mo? Ipinagdarasal namin na gabayan kami sa lahat ng bagay. At ito, ang Sulangan Church. At hindi lang yon, pinuntan din namin ang Balanghiga Parish. Ang 3 bill neto ng simbahan ay kinuha mula sa simbahan ng San Lorenzo Martir sa Balanghiga, Eastern Samar bilang tropeyo o pabuya ng digmaan. Pinuntahan din namin ang Basay Parish bilang pagpapaalala na ang simbahan na to ay gawa pa ng 7th century. At napadaan din kami sa Saug Cave na kilala sa buong Pilipinas, na nandito nagsimula ang produktong linarang banig. At dito rin sa cave na to ginagawa. Alam nyo ba na ang cave na to ay nag-discover pa ng panahon pa ng mga Kastila, kasi ito ang pinakatagong lugar sa panahon noon. Ginawa rin ito ng himlayan ng mga pumanaw noong unang panahon. Kaya makikita mo dito may mga nakatirik na mga kandila. Okay. At binisita rin namin ang isa sa mga Station of the Cross ng Tacloban. Ito ang Calvary Hills, isa sa mga Station of the Cross ng Tacloban. Magtungo muna tayo sa Giwan dito sa Sulangan Parish Church. Marahil ay alam na ng karamihan na ang church na to ay napakasagrado, dahil ang karamihan na nagsisimba dito malayo pang biniyahe at galing pa sa iba't ibang lugar. Dahil ang simbahan na ito ay napaka-milagroso at hindi na ito kailangan patunayan. Kaya nagsindi muna kami ng kandila at pinagdarasal at pasasalamat sa araw-araw na mga biyaya bago namin ito linisan. So dito mag-i-stop over muna kami para susubukan namin kung kaya namin ng ito. What? Pero sa totoo lang, napakalakas ng mga alon. Dinaanan rin namin ang napaka-creepy at napakalumang tulay na to. Dito kami ngayon sa beach, Unknown Beach. Hindi namin alam kung anong beach to. Basta part pa rin ito ng Giwan. Maraming turay dito. So ngayon, nandito na kami sa Balanghiga, Samar. Pumunta naman tayo sa Balanghiga Parish at isa ito sa pinakakilalang lugar na ipinakita ang katapangan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop. 3 bill neto ng simbahan ay kinuha mula sa simbahan ng San Lorenzo Martir sa Balanghiga, Eastern Samar bilang tropeyo o pabuya ng digmaan. Hello, what's up? Good morning. Nandito tayo ngayon sa Basay, Samar. Ang Basay, Samar ay isa rin ito sa pinakakilalang lugar na may pinakalumang simbahan dahil 7 centuries pa to itinayo. At makikita nyo na napakaganda ang pagkagawa nito at purong bato na galing sa mga bundok na bato ng Samar. Ilang dekada na at ilang bagyo pero nananatili pa rin itong nakatayo. Nakakabilib ang mga taong gumawa nito dahil wala pang heavy equipment ang panahon na yon. Tungo naman tayo ngayon sa Saug Cave. Tara, pasukin natin. First time ko tong papasukin. At cave na may kasaysayan ng Basay, Samar. Sa unang tingin ko na insecure ako kung ano nga ba ang laman ng cave na to. Doon ko lang nalaman nung nasa loob na ako na ito pala ay isang makalumang sementeryo. Pumasok naman tayo dito sa Saug Cave. Ang una mong makikita ang words na ito. Ang Saug Cave ay kilala sa buong Pilipinas na nandito nagsimula ang produktong linarang banig. Kasi dito rin sa cave na to ang kanilang paggawaan. Itong area na to, dito nila ginagawa yung mga banig. At binubuo ito ng isang grupo ng mga kababaihan. Ito na malaya na maliit.
is 700. Ito te. Ito nga, wild bag, 500. Alam nyo ba na ang cave na to ay na-discover nung panahon pa ng mga Kastila? Ito kasi ang pinakatagong lugar sa panahon na yon. Pinuntahan naman namin ang isa sa mga Station of the Cross ng Tacloban, ang Calvary Hills. Dinadagsa rin ito ng maraming taong deboto tuwing Holy Week at nag-aalay sila ng kanilang panalangin. Mas magandang malaman mo ang history o kwento ng ating bayan Sinilangan para hindi tayo maging dayuhan sa sarili nating bayan.